Hello Team Authentic all over the world! Nandito na nga po tayo sa Tokyo, Japan. And in this episode, where to stay ba here? Ang arte! Dalawang accommodations po ang ipapakita namin sa inyo. Isang guest house at isang chain of hotels. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media account. Kung magbubuk naman po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung KKday at Agoda naman, nasa ibaba po yung ating affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Konnichiwa, Japan! Magandang araw, Pilipinas! Yes! And in this episode, mag-where to stay na tayo. Mag-feature tayo ng hotel. Not just one, but two hotels. Yes, para magkaroon kayo ng idea or mapagpipilian. So medyo magkaibang area yung pinili namin. Yung isa sa, basahin ko kasi baka Asakusabashi area. So malapit lang siya sa may Asakusa. And then yung isa naman, medyo malapit-lapit naman sa Ueno or sa Tokyo Station. So ngayon, dito muna tayo sa hotel number 1. So, nandito na tayo sa Asakusabashi Station A3 exit or entrance. Pero ang tinuturo talaga sa atin A4 ng Google Map. Buti na lang, mabait yung isang personnel. Sinabi niya na sa A4 daw, hagdan. Dito kasi sa A3, may escalator. So, tingnan natin. Kung doon tayo sa A4, lumabas, 2 minutes walk na lang yung ating hotel or hostel. Pero dito, sa A3, 4 minutes walk. So, malapit pa din. Ayan o, pakita ko agad sa inyo yung area ha. O, may Family Mart agad dito. And then, may Burger King. Tapos, pagtawid, may Sukiya. Ayan, may Sukiya dito. Diba? So, tara. Guys, so ayan si Enzo. Oh. First time, hirap na hirap. Ang hirap pala talaga na may 20 kilos. Saludo kami sa inyo. Ang galing nyo. Kami hirap na hirap kami. So, dito sa part na to, ay, Bes, nilagpasan mo. Ano ka ba? Oh, may Yoshinoya. Diyos ko, na ba naman yan? Oh, diba? So, tara. Huwag kayo mag-alala kapag kumain kami sa Yoshinoya, hindi namin sa inyo ipapakita. So, lakad pa tayo. Ito yung ating hotel. Ito yung area niya. Para lang just in case, alam nyo kung maganda yung location. Diba? So, tara, lakad lang tayo. Hanapin natin yung... Ay, ito yung A4 na exit. Ito ba? Oo. Tignan natin. Oh, ito yung A4 na guys. So, si Google Map, dito niya kayo ituturo sa A4. So, dapat dito tayo kanina. Kung sinunod namin to. Eh, ito nga. Tignan natin. Ay, oo nga. Hagdan. Oh. So, buto na lang. Mabait yung personnel. Tinuro niya tayo sa A3. Promise, malamig siya. Kasi malamig Ang talaga. sarap! So, ito yung mga gusto naming maranasang weather. So, finally, tumiming din tayo. So, malamig siya. So, yung ganitong mga damit, carry pa, siguro ng mga ganitong oras, yung ganitong mga tanghali or hapon, Diba sabi ko nga sa'yo kanina na kapag gabi to mas malamig kasi Pagkagabi, manginginig tayo. hindi uubra. So, kaya tayo merong 20 kilos, guys. Kasi O kaya ready tayo. Kaya nagpakapahirap tayo pag bit-bit dito. So, tara na, diretso na tayo papunta sa ating hotel. Diretso pa tayo from exit 4. Oh my gosh. Ang lamig niya, ang saya. Ang sarap umoutfit mamaya. Charot! Outfit talaga. First time yata kami makikita na naka-winter outfit. Pero syempre,
yung pang malakasan nating winter outfit, ilalabas natin yun sa Sapporo. Diba? So, ito yung area. To be honest, maganda yung area kasi hindi siya ganun ka-crowded kesa sa ibang lugar dito sa Tokyo. And yet, kompleto din naman ang mga kainan. Tapos may 7-Eleven pa dun, oh, pagtawid. Unang tawid namin sa Tokyo! Diyos ko! Ayan. O, diba? Naka-outfit ang lahat. Ang ganda ng area natin. So, mag-stay tayo dito ng 2 nights. And then, lipat tayo ng area. Mag-stay naman tayo doon ng 4 nights. Ay! May hotel Live Max dito, guys. Oh. Ayan. So, kung mahilig kayo sa mga hotel Live Max, meron din dito. So, bigyan na kagad namin kayo, syempre, ng idea. Yung susunod nating hotel, mag-hotel Live Max tayo. Pero yun nga, sa ibang area naman. So, tara, lakad lang tayo. Ayan, kakaliwa na tayo. So, ito yung hotel Live Max sa harapan. And then, kakaliwa na tayo dito. At syempre, dahil nga sa nagbablog ako, naiwan na naman ako na Enzo. Ayan. Okay. So, dito, medyo parang mga locals na naman tayo mapupunta. Oo. Kasi nga, budget hotel. Ganun talaga. Ayan, sundan lang natin sa Enzo. So, in fairness, for us, maganda yung location niya. Lalo na, kung mag-a-only naman kayo, yung 72 hours na subway, okay lang. Kasi, kahit pumunta kayo kung saan-saan, makakatipid kayo. Kasi nandito na mismo yung subway station eh. So, ganun siyang kaganda. Tara, lakad lang tayo. Ha? Oh, guys, so naliligaw na kaagad kami. Simula pa lang naliligaw na kaagad kami. I know. Sasabihin natin sa yung hotel natin kapag nakita na natin. Ito na! Oh, ito na guys. Kasi nakakalito siya. Dito kasi mismo, sa kanila, ang nakalagay, Asa Kusabashi Guest House. Pero, sa Agoda, ang nakalagay sa kanya, Kan Guest House or Guest House Kan. Ayan. So, ito na tayo. Ang lapit lang. So, tara. Let's go. Baka pwede na mag-check-in. Ay, walang tao. Tara. Hindi naman to self-check-in based na nabasa ko. Ayan. Tara. Naku. May lift ba? Oh, at least may lift. Yes. Ngayon, hanap kami ng lift. Unlike ng mga nakaraan, hindi, carry lang eh. Ayan, may lift. Nandito sa second floor, ang reception. Ayan. Tara. Ito siya. Natin. Ayan, dito na tayo, pinababa tayo. Ito yung entrance. And then, ito lang pala tayo. Sa first floor lang tayo. So, ito itsura niya, guys. And then, syempre, humad daw ang sapatos. Ayan. At ako talaga for the vlog. Oo, syempre, lahat ipapakita namin sa inyo, guys. So, lagay lang natin yung sapatos natin. And then, let's go. Okay. And then, may provided naman sila na tsinelas. So, mukhang dito yata wala nang lift o dito na mismo yung room namin. Ito, may room din dito. Tapos ito. Ay! Ito na yung room natin. Ito na mismo. Thank you!
So guys, paano nga ba tayo makakarating dito sa guest house can kung galing tayo ng airport? So ang sasakyan lang natin ay Narita Sky Access Line and then bababa tayo sa Asakusa. Lilipat lang tayo ng train and then bababa na tayo sa Asakubashi Station. And then 2 minutes lang mararating na natin ang hostel na ito. So guys, here's our room. Tara, pasok na kayo. To be honest, you know naman, honesty is the best policy. For a Japan standard, okay na to. Medyo malaki na siya. Kasi nakapag-stay na tayo sa Hotel Livemax. Ano pa isa na ito na pag-stayan? Apa Hotel. Yun kasi medyo maliit lang talaga siya. Kumbaga, compact na compact. Ito, malaki siyang tignan. So tara, pasok na tayo. Dito muna tayo sa toilet. Meron naman ditong mini bathtub. As in, mini. Tapos ayan, meron naman ditong mga provided na mga toiletries. May towels. And then, ito na kagad yung kama natin. Pakita na kagad natin yung kama. So ito, ay! Ano ba yun? Diyos ko, ano ba naman yung bloopers agad? Ito, 2 single bed siya. Ba't ganun? Okay. Matigas yun dito. Okay. So, matigas yun dito. Tapos, pag sobrang lambot. So, 2 single beds siya. And then, tama si Enzo. Pakiramdam namin, pwede pa rito isa. Kasi meron dito, pwede itong ilatag. So, siguro kapag nag-book kayo, if ever lang na magugustuhan nyo to, tanong nyo kaagad kung pwedeng 3 or, syempre, ibubook nyo, good for 3. Tapos, eto pa yan, may TV. Tapos, ang pinaka-importante, guys, hindi aircon. Nagpaturo kaagad kami kung paano yung heater. Kasi, malamig talaga siya. Tapos, ano to? Okay. Coffee. Kuto ko lang spaghetti. Charot! Mainitan dito ng tubig. And then, may microwave. Alam niyo naman, di ba? Ewan ko kayo kung mahilig kayo sa mga konbini nga na pagkain. Siyempre, alam niyo na by design na hindi kami masyadong mahilig. Pero ayan just in case, meron ditong microwave. May fridge. Tapos ano ang tawag dito, Bes? Air purifier. Taray! And then, may mga hangers dito. So, ayan. So, ito na yun. Diba? May pasalamin dito. Kaya lang yung salamin parang yung salamin ng lolo't lola natin. Very good na siya. Tapos, meron naman siyang window, pero pakiramdam namin hindi siya nabubukas. Ayan siya. Baka hindi nga siya nabubukas. Tapos ito, meron ditong maliit na desk. Diba? So, okay na rin naman siya. To be honest, okay naman siya. Lalo na pag sinabi namin sa inyo yung presyo, kung magkano. So, ang gagawin nating presyo, wag na yung presyo nga namin. Kasi nga, syempre, tapos na yun. So, nagtatry kami sana. Kasi usually, kapag napanood nyo to, baka pumunta kayo dito winter, mga January. Pero, tinatry namin yung January 3 to 4. Ginawa na namin 8 to 9. Wale, sold out. Actually, madalas talaga sold out siya. So, ito yung nakita namin na available. Dates. Anong date yan? December 16 to 17, guys. Ang presyo niya ay 3,064 pesos. Yes. Ito na mismo yun. Ito na mismo yung room namin. Ang tawag sa kanya ay twin room with a private bathroom, non-smoking. So, good for 2 lang itong price na to. So, ang hindi namin alam kapag 3 kayo, kung same din yung babayaran ninyo. So, ang totoo, kaya rin kami nagdalawang hotel kasi dapat okay na kami rito na isa lang. Kaya lang, sold out siya. So, ang available lang na date na na-accommodate sa amin. Na-accommodate talaga, 2 nights lang. Kaya lilipat din tayo, which is blessing in disguise na rin, di ba? Para makikita natin pareho. So, now, kamusta ba yung wifi? Actually, wifi na yung ginagamit ni Enzo eh. Siyempre, sa YouTube ulit tayo. Tignan natin. Ayan, 24 oras naman. Kaka-stress yung mga balita sa Pilipinas. So, ayan. Mukha naman siyang malakas. Wala raw Okay. nakikita sa ngayon. Fast Ang forward. mga- Fast forward na natin. Ako, wag na natin. Mali mga balita. No buffering. No buffering. Malakas yung signal. So, kamusta ba? Etong room, to be honest,
gaya nga na sinabi namin, malaki siya. Kasi ngayon nakita ko nga 17 square meters siya. So usually naman siguro nakikita niyo naman yung hotel sa Japan. 9 yung Hotel Livemax, nasa 11 lang. Yung apa, 11 or 12. Ito, 17. So malaki naman siya. Yung bintana nga dito, hindi siya nabubuksan. Pero yung pakiramdam ko, hindi naman kayo rito yung parang mafe-feel nyo na ano kayo, nakukulong. Kasi nga malaki yung room. Tapos tama rin sinasabi na yun. So ano yun? Iba talaga yung nagagawa ng kulay ng room natin. Kasi yung kulay niya, light, maaliwalas. Yes, maaliwala siya. Tapos, meron din namang pabata. Importante nga talaga, yung aircon na nagagawang heater. Yun talaga yung pinaka-importante. Tapos yung location, okay naman siya. Nakita nyo naman, nandito yung mga budget restaurant na na-feature natin. Meron talaga lahat dito. Ang hindi pa natin nakikita yung Matsunoya. Matsunoya pa sige natin, hanapin pa natin. Ako sure kung meron yun dito. Oo. And then, nandito na kaagad tayo sa pinaka-station. Imagine, 2 minutes walk lang. Kung doon nga sa A4. So, nag-exit nga tayo sa A3. So, 4 minutes walk lang. So, ganun siya ka-accessible. And then, lalo na nga kung meron nga kayong gamit na Anli Ride. So, andali nyo makakapunta sa iba't ibang lugar. So, malapit lang dito sa Asakusa. So, diba? So, for us, okay yung location. And then, yung room, okay din. Oo. Tapos ngayon, hindi nakabukas yung aircon. Okay lang yung lamig. Pero for sure, mamayang gabi, ang bubuksan na natin dyan. Hindi ka kayanin. Oo. Yung mag-ano tayo, mag-heater na tayo. Pero kung mag-gimmick kayo, guys, sinabihan na kaagad kami na 12:30 a.m., sinasara na yung pinto. So, hindi dito pwedeng magpagabi or magpa-umaga. Kasi kapag ganun, umaga na talaga kayo uuwi. And then, syempre, gaya na nga ng makakasanayan natin, kukumpletuhin natin yung pag-review bukas kasi tutulugan muna natin para sabihin namin sa inyo kung naging mahimbing ba yung tulog natin, may problema ba yung CR kasi hindi pa naman natin nagagamit So, yung ganun yung na ngayon yung room tour na gagawin natin. And then, syempre, looking forward nyo pa, may isa pa tayong hotel, guys. Diba? Para dalawa yung pagpipilian nyo, just in case. And with that, magkita-kita tayo bukas. Babu! Good morning, everyone! Ayan, ito yung ating accommodation. Ito nga yung Asakusabashi Guest House or Guest House Akan. And natulugan na natin siya kagabi. As promised, ngayon natin siya talaga i-review. Gabi, ang linis. And tignan nyo naman. Sweater-sweateran lang muna kami for today's video. Pero si Enzo nag-scarf na. Kasi yung lamig niya sa umaga, caring-carry pa. Na-try na natin kahapon yung umaga at saka yung gabing temperature. Yes, so kagabi nga, lumabas muna kami, nagpunta muna kami dun sa parang, anong tawag doon? Parang food street. Food street! Ganun talaga. Oo, yung inuman nila. So, lumabas lang kami dun kagabi. Ang totoo, para lang ma-feel namin yung weather kung kakayanin ba namin ng gabi. So, kapag kagabi, fuffer jacket lang pala, carry na. Pero sa umaga, yung mga ganito, yung mga sweater, pwede pa. So, lumabas lang kami kagabi para maki-isyoso. And then, of course, inikot na rin namin kayo. So, ngayon, balik lang ulit tayo sa station para lang nga alam nyo na super lapit lang nito. Pero kung hindi kayo sanay sa mga guest house, eto meron ditong Hotel Livemax. Malapit na malapit lang din yan sa station. And then since ngayon, wala naman tayong dalang gamit, pwede na tayo sa entrance or exit A4. Kasi, pwede na tayong bumaba. Wala naman tayong gamit So, yun lang siya. So, diba? Super ganda nung ating accommodation. I mean, yung area niya. Tsaka dito sa area to, diba? Sa bagay, kahit dun sa Asakusa area, hindi masyadong matao. So, mas relax dito ng kaunti. Kesa dun sa mga popular na tourist spots sa Tokyo. Ayan. So, ito na. Ito na kaagad yung station pagtawid natin. Diba? So, doon na tayo mag-recap. And ito na nga siya.
Ito na yung subway station. Ganyan lang siyang kalapit. Ano ba? Pero yun nga. Hagdan-hagdan na naman. Diba? So I guess this is it. Ito na yung ating first accommodation. So sige na. I-recap na natin yung mga naging experiences namin dito. So natulugan na natin siya overnight. And then, masasabi namin na ako mahimbing tulog ko. Ako din, komportable, super comfortable. Oo, kasi nga siguro baka rin habigyan na naman natin ang benefit of the doubt. Pagod kasi tayo from our flight kahapon. Pero nakatulog kami siguro mga 11:30. And then dire-diretso, actually tinanghali kami 7:30 na kami nagising. Yun yung first time na Oo. na nag-alarm talaga bago tayo makagising. Oo, kasi usually nag-a-alarm kami pero props lang, hindi nangyayari na kapag ka-alarm, tulog pa kami. So nauna kami magising pero ngayon, as in super talaga ng tulog namin, super lalim, himbing. So ayan, so okay naman siya. And then wala kaming na-experience na problema. Yung toilet, ang sarap ng tubig, ang init. Ayun, Diyos ko, hanapin nyo talaga ngayon yung mainit na talaga Tubig, tsaka heater. Oo. So, syempre, yung downside niya lang ng kaunti, syempre, hindi mo rito may experience yung Japan na gusto mo sa toilet kasi hindi siya automatic. And then, wala ding bidet. So, kanya-kanya na lang tayong diskarte. Location-wise, ang ganda ng location. Tapos, ito lang yung MTR. Ay, MTR tuloy. Akala ko tuloy. Nasa pa rin tayo? Hong Kong. Ito yung subway. So, for its location, okay na okay din siya sa amin. So, yung room naman niya, okay na din. Actually, ang laki ng room natin. So, ngayon, pwede mo buksan yung dalawang maleta. Nakadalawang maleta tayo. Kasi kapag sa iba, promise, hindi talaga siya magagawa dahil maliit. So, ito malaki. Isa pa ulit, ang negative side niya lang talaga, pagdating sa Wi-Fi. Oo, totoo yung sinabi namin sa inyo na mabilis yung Wi-Fi. Pero kung katulad namin kayo na nag-upload ng videos, pagka sobrang bilis kasi ng Wi-Fi, guys, minsan yung video na ina-upload namin, mga 30 minutes lang. Ito, parang nakatulugan na namin, nag-upload pa rin siya. Pero kung yung simple lang tayong turista na manonood lang tayo ng YouTube, ganyan, or makikinig ng music, caring-carry na yung Wi-Fi. Kung halimbawa, nag-work from home kayo, yung remote yung trabaho ninyo, caring-carry siya kasi di ba send email yun. So yun, basta yung uploading lang ng videos yung medyo matagal. So ayan, nakasama na namin kayo dito sa ating unang accommodation. So again, ito yung pangalan ng ating hotel. And then, lahat ng link, ilalagay na lang namin sa ibaba para madali nyo na siyang makikita. Magkikita-kita na tayo sa susunod nating accommodation dito sa Tokyo. Hello guys! Hotel 2 na tayo. Ang next na hotel natin ay Hotel Alive Max Nihonbashi Kawamicho. Ayan, para lang masabi ko ng tama. So, huwag kayong magulat, guys. Para tayong nasa BGC, Makati. Actually, para siyang talaga, business district. Tapos, ito yung magiging Pasig River. So, dito talaga tayo nag-start. Pakita lang namin sa inyo. Ayun na yung hotel natin. Yung exit niya, mamaya na namin sa inyo ipapaliwanag or sa susunod na araw, tuklasin pa natin. Kasi itong area na to, marami siyang train lines. So, tignan muna natin kung saan yung pinaka-the best exit na pwede. For example, for today, nakakadalawa na tayong line ng trains. So, nakakadalawa na rin tayong natatry kung saan mas okay. So, pagkatapos na, tignan nyo na lang muna kasi baka mami, hindi nyo naman pala magustuhan yung hotel natin. Di ba parang walang tao? Because today is Sunday. Wala sigurong pasok. And nabasa ko nga, talaga to, puro mga office. Kaya siguro talaga, tahimik. Nakikita na natin yung hotel natin. Ayun yung hotel natin. Kung familiar na kayo sa mga Hotel Live Max, di ba ganyan sila? Mapapayat na matataas. Ayan. Ayan yung hotel natin, Hotel Live Max. Pati mga paligid niya talaga, guys, sarado. Kasi nga, walang pasok. Ang tahimik. So, kaya namin pinili ito kasi nung nagre-research kami ng mga hotels, actually, to be honest, ang dami kasi sold out na. And then, ito medyo malapit-lapit sa Tokyo. Dahil magdi-day-tour na tayo, gusto namin kasi malapit sa Tokyo or Shinjuku. Sa Shinjuku, ang mamahal ng hotels and then sold out.
And ito yung pinaka malapit. Nanggaling na kami dito kanina. Kaya lang, syempre, hindi tayo kaagad nakapag-check-in. Dahil nga, ang check-in pa ay 3 p.m. So, tara. Pasok na tayo. Ayan siya. Hotel Alive Max. Yan. Iniwan lang natin dito yung luggage natin. Ito siya. Ayan. Ito yung ating luggage. So, dito sa loob, meron silang sariling vending machine. Ayan. And then, may pa free water dito. And then, ito na yung pinaka-reception. Yung mga Hotel Live Max naman, maliliit lang din eh. Ay, ayan, kusang bumukas yung pinto, nagulat ako. Nag-check-in na sa Enzo. Ayan na guys. Akit na tayo sa lift. Anong floor tayo, bes? 13th? O, diba? Sa Pilipinas, walang 13th floor. Ang hirap pala ng malaking luggage. Halatang hindi sanay sa may malaking Oo, luggage. ang hirap, grabe. At saka, the last time natin yung dinala, yung umuwi kami from Vietnam, yung nag-for good na kami sa Philippines. Ang tagal na. Ano na yung 8 years na? Kaya pala hindi na namin masyadong matulak. Stuck na pala yung gulo. Nakalawang din gulo. And nandito na tayo sa 13th floor. Anong room number tayo, bes? Ha? 05. So, tignan natin kung ano itsura ng room natin. So, for sure, maliit na maliit. Walang kaduda-duda. Ito na tayo kagad. Here's our room. Nasa pinakadulo tayo. 1305. So, syempre, huwag tayong patumpik-tumpik. Room tour ka agad tayo. Ay, ang laki. Charot. So guys, nandito na tayo sa ating room. Pagpasok, ito. Meron ka agad ditong mirror. And then, may hangers. Mas konti nga lang yung hangers dito. And then, ayan meron ditong tsinelas na Hotel Live Max. Pero syempre, hindi yan pwedeng iuwi guys ha. So, dito na kaagad tayo sa ating toilet. Malamang kunin ko kay Enzo yung camera. Ay, oo nga. Mukhang kukunin ko nga kay Enzo ang camera. Paano ba ito binubuksan na naman? Ano ba naman yan? Sa baba Ay, sa baba. Ito pala. Tapos ito. Exhaust yata. Exhaust. Kunin ko na lang muna kay Enzo. Ito na yung ating toilet. Ayan, ang ganda ng pa-mirror. Laki. Hello! And then, nandito yung towels. Tapos, ayan. Kapag ka Hotel Live Max, eto na yan, matic na yan. Marami tayong mapapakinabangang toiletries. Kompletong-kompleto. Tapos, syempre, standard din nila na size ng bathtub. And, ayan na, ngayon mararanasan na natin ang automatic na toilet. Diba? So, yung size niya, standard din naman nila. Ito na yung kabuuan ng ating room. Wala nang surprise. Alam niyo naman, yung Japanese standard na room, diba? Talagang maliit lang. And then, ang pinakagusto talaga namin sa mga Hotel Live Max, ito, yung ganitong kagagandang bintana. Kasi hindi ka mafe-feel mo na masusuffocate ka. Ay, ang ganda ng view natin, pero mamaya na yan. And then, ito na yung kama natin. Ayan, actually, medyo maliit siya. Good for two lang siya. Pero kapag ka hindi kayo couple, pakiramdam ko, magkakailangan kayo. Kasi talagang magkakadikit talaga kayo. And finally, best, favorite mo. Meron na siyang bathrobe. Bathrobe ba tayo? Hindi, may tawag sila dito eh. Sorry naman, nakalimutan ko na naman. Paulit-ulit na tayo sa Japan. Nakakalimutan ko. Parang kung ano tawag dito, lagyan na namin sa ilalim. And then, ayan, may fridge din. Ay, maganda, no? Kompleto. May fridge. Tapos, meron ding microwave. Of course, may initan ng tubig. Ang laki ng TV. So, ayan na siya. Ay, ito din, natabunan. Sobrang liit ng room natin, natabunan na namin itong air purifier. And then, at least meron silang provided na mga extensions. Para just in case.
Di ba? So, okay na to. Ang okay sa akin dito, sa totoo lang, yung view. Pakita ko sa inyo. Ito lang, ganito lang talaga siya kaliit. Ito na yung kama natin. Tapos, ito yung view natin. Oh, dalawa. Saan nyo gustong sumilip? Or feeling ko dito lang yan kasi na-corner tayo. Or baka yun yung nabook natin. And nasa pinakaitaas tayo, guys. Oh. So, ayan ang ating view. Ay, may lumilipad na eroplano. Tataas ng mga buildings, no? Kasi nga, mga businesses yung nandito. Tapos dito naman tayo sa kabila. Para lang makita nyo lang yung view. Ayan. Ay, may ginagawa dito. Oh. Kasi ito yung view natin. Nakikita nyo ba? Nagsa-sunset. Nagpipink yung langit, no? So, ayan na siya. Ito na yung ating room for the next 4 nights. Here's our hotel. So, yung katulad nga sinasabi namin sa inyo kanina, yung exit kasi, medyo komplikado pa siya. So, sa mga susunod na, alam nyo, ito yung vlogs na parang 4 days in the making. Oo, kasi nga para sure kami yung sasabihin namin sa inyo, accurate lahat, kahit papaano. So, yung mga exit pag-aralan pa namin, unlike kasi dun sa una nating hotel, mas mas malapit siya sa train station, as in mga 2 to 3 minutes away lang. Ito kasi, dalawa na yung natatry namin, mga 10 to 15 minutes lakad. Tapos So, medyo ang hirap hanapin nung daan, no? Oo, so ganun siya. So, yun, kasi nga, nandito talaga tayo sa Central Business District. Ang arte, gumawa lang ng sariling May definition, diba? So, ayan siya. So, ito yung hotel natin. Ang kaibahan niya. So, ngayon pala i-versus na natin ng kaunti para bukas location na lang tsaka yung final thoughts natin. Kasi, syempre, tutulugan pa rin uli namin to guys. Pero yung first impression pa lang, unang-una, syempre, mas maganda tong room. Tignan. Kasi nga, parang hotel type talaga siya. Hotel na hotel yung dating. Like, yung una nating room, although mas malaki siya, ganyan, pero alam mo na parang kang nasa bahay. Ganon yung itsura niya. Napaka-homey ng itsura. Tapos, mas maaliwalas to kasi nga, yung bintana. And then, pati yung toiletries, kompleto, ganyan. Tapos, yung itsura din nung pinaka-toilet. As in, hotel yung itsura. At syempre, automatic, di ba? At saka yung building itself, as in hotel na hotel talaga. Hotel talaga siya. So, yun, malaki yung pagkakaiba niya sa ganung paraan. So, sa tutulugan, yun nga, ito una maliit yung kama, pero tulugan pa nga natin para ma-differentiate natin siya mabuti. Pero sabihin na kagad namin sa inyo yung price, and then yung price na kukunin natin, syempre ahead of time, kasi hindi naman kayo magbubuk pabalik. Syempre kung yung price kasi na nakuha namin, ipapakita namin sa inyo again, hindi na siya accurate. So ang kukunin nating price, yung mas ahead. So, ito na yung mga prices niya. So, ang kinuha natin, para lang mas accurate pa ng kaunti, isang pa-Christmas season. Kasi, di ba, yan yung medyo mas mahal yung hotel. And then, yung after naman ng holiday, sa January naman. And to be honest, nung nakita ko ngayon, nanlumo ako. Mas mahal yung kuha namin kasi ang kuha namin parang nasa 4,000 to 4,200 a night. So, ito, simulan natin sa December. Okay guys, yung date na kukunin natin ay December 23 to 24. Ang presyo niya ay 3,672. Then yung second date naman natin ay January 6 to January 7. Ang presyo niya ay 2,885. Yung app na ginamit natin guys ay yung Agoda. Yes, o diba? Ang mura! So, ang mura pa na rin mag-travel ng mga January. So, ayan siya. So, ito yung magiging hotel ninyo just in case. So, sa price itself, mura na to kapag yun nga, Japanese standard. Lagi na Japanese standard. Syempre nasa Japan tayo. So again, tutulugan muna natin siya. And then tomorrow, magkikita-kita ulit tayo. Kasi sabihin namin sa inyo kung naging komportable yung pagtulog natin. Yung wifi daw. Si wifi nga pala. Oh. Ayan na, nako. Mabilis ba? Wait lang, ano to? Ay, sarili natin video. Sarili natin video, yung Shinjuku na. Para umangat. Ano kagad? Commercial. Huwag mo yung Charot lang. Skip na. Ayan. Ay, walang walang skip. Okay. Nag-play na. Nag-play. Tingnan mo kung magtutuloy-tuloy. Walang buffering. Walang buffering. Okay na. So, again, magkita-kita tayo bukas, tutulugan namin siya, and then sasabihin namin sa inyo kung madali kami makakapag-upload ng video.
And this is it. Tatulugan na natin yung hotel. Sabi naman namin sa inyo, 5 days in the making tong video natin. Grabe, hindi matapos-tapos. So, simulan na lang muna natin dito sa hotel. Actually, komportable naman siya. Kaya lang, yung kaibahan lang, yung kama niya, yung masyado siyang mayugyog. Ano po, gano'n. O, ayan. Yung pag gumalaw ka, guys, yung pungatan ka, pati katabi mo magigising. Yes, so ganun siya. Tapos medyo maliit nga yung kama. Unlike dun sa una nating guest house, mas okay yung kama doon. Mas malaki siya. Tapos hindi ganun kalambot. Ito kasi, actually hindi naman siya malambot, magalaw. Parang spring eh. O, ayan. Mayugyog. Pero, ang kaibahan lang talaga, mafe-feel mo talaga na hotel lang siya. Katulad ngayon, buong maghapon kaming wala. Ayan, talagang naglinis, tapos pinalitan yung towels, as in lahat, bago ulit. Tapos, ayun, pinapabanguhan pa. So, mafe-feel mo talaga na nasa hotel ka. So, eto nga pala yun. Eto nga pala yung medyo critical pagdating sa location. Actually, kaya hindi talaga namin siya sa inyo masabi kahapon kasi ang daming station gusto muna namin mapunta. Hindi namin alam kung lahat ng stations na papunta dito nasakyan na namin or nababaan na namin. Alam niyo ba guys, pang ilang araw pa lang ba natin? 2 days pa lang, 2 di ba? days pa lang. Alam niyo ba na nakakaapat Apat na ano na kami, exit na kami dito. 4 na trains, 4 na lines yun ng trains. Lahat meron silang exit dito sa lugar na to. So ilalagay lang namin dito. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ayan, ito yun. Ito yung mga exit lagay na lang namin dito. So, nangyayari tuloy, hindi natin makabisa-kabisado yung exit na palagi natin lalabas kasi paiba-iba palagi. Yes. Depende kasi kung anong train yung masasakyan Oo. namin kung saan kami galing. So, ayan siya. So, sige, i-compare lang natin ng very light yung hotel natin ngayon tsaka yung hotel natin last time. So, simulan natin unang-una sa location. Ikaw, ano sa'yo sa location? Ano ang pangalan ng hotel natin? Can Guest House Can or Guest Guest House House Can? Tapos itong Hotel Live Max. Ano sa'yo? Parang mas gusto ko yung Can Guest House compare in terms of location kasi mas malapit siya sa train station. Mas malapit lang yung lalakarin. Yes. Tapos yun kasi, ano na siya, connected kaagad siya sa Asakusa. Ganon. Asaksa. 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 Tapos, meron doong line na papunta na ng Shibuya, tapos malapit sa Shinjuku. Although ito nga, ang dami nga nitong train lines, pero yung lakad, 500 meters. So, naglalakad kami lagi ng mga 10 minutes papunta dito. Unlike doon sa una nating hotel or guest house, 2 minutes lang. So, yes! So, now, pagdating sa presyo, ayun nga, nakakagulat ha. Kasi nung sinesearch natin, nakita nyo naman siguro, medyo mas mura tong tignan, etong Hotel Live Max. So, sa presyo, mas mura ito. Depende kasi talaga siguro sa date. So, pagdating sa presyo, hindi namin alam kasi nagbabago-bago yan. And then, pagdating naman sa pagiging komportable nung accommodation, ikaw, ano gusto mo? Doon pa din. Mas nakatulog ako ng maayos doon. Oo, talaga, ganun talaga siya. Yung itsura ng room, for us, mas gusto namin to. Kasi mas nga yung dating niya, mas modern, mas hotel na hotel. mas hotel na hotel, para ka nasa condo. Unlike yun kasi bahay na bahay. Pero kung susumahin mo talaga lahat, mas okay talaga yung guest house natin doon. Although ito, panalo talaga yung toilet kasi automatic. Doon kasi hindi. Pero wala, ako rin, kung papipiliin kami, kung ano mas gusto namin accommodation, kung doon sa una natin sa Guest House Can or dito sa Hotel Live Max, Nihonbashi, ano pangalan? Kuwawich. So, lagi na Ay, lagyan lang. na. Ang haba kasi. Ako mas gusto ko yun. Ako din. Yun din. Oo. So, ayun. So, depende talaga kung kayo mag-isip sa ganong lugar, go for it. Kasi kami, hindi na tinignan namin kung mukha ba siyang hotel, mukhang ganyan. Kung saan feeling namin kami naging komportable, yun yung pinili namin. So, ayun. Sana nakatulong sa inyo tong video na to. Just in case lang naghahanap kayo ng mapapag-stayan dito sa Tokyo. 5 days to, guys. Ito yung pinakamatagal na video na natapos namin. Grabe. Maraming salamat po sa panonood and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlog.